we called kring kring charing. Literal pala tumawag. Kasi office kaya kailangan may mga fax machine. Fax machine ang luma. We called, you answered, di ba? O, sabay-sabay nating pakinggan ang mga kwento ng mga ka-okra sa workplace o trabaho ngayong Labor Day week. Yes. Diba? Hindi mga ano to, nanganganak na mamshi Hindi labor na nanganganak na mamshi. Mga trabaho to, oo. Pabelya yes, pala. Pabelya pala. Pakinggan natin yan. Pero bago ang lahat, ito muna ang ating ka-okra of the week. Sino kaya to? Bonjour. Gaga. Hi, I'm Mary Joyce from Valenzuela. And I'm CJ from Taytay Rizal. And we love Siligang sa Gabi, the podcast. Mag-love Alam ba ng mga magulang nyo na nandyan kayo? Follow, subscribe, and hit the notification bell para updated ka pag may bago tayong episode. Ang lalandi, baka magkapatid naman yun. Hindi naman natin alam kung mag-joke. Magkaiba ang ano. Magkaibang bahay. Hindi, ay, oo nga, no. Oo nga. Yeah, Ba't magkasama kayo? Charet. Okay lang. Thesis, Hi, bago silang guys. thesis. Oo. Hello, ka-okras all over the world. Nadirill to What up? Welcome to episode 290 of Siligang sa Gabi, the Yes. podcast. Guys, 10 episodes away from episode 300 na tayo, guys. Oh my God! Tama ba? 18, 89, 90. Oo, tama. 290. So, 10 weeks na lang, 300 episode na tayo. May suggestion ba kayo para sa pasabog sa 300 episode? Let us know. Kasi nag-iisip din kami ng magandang... 300. May papadala ba kayo towards our 300? Meron. Pwede ba padala? Gcash. Baka pwede kayo mag-Gcash ng 300 each. Diba? Oo. Kung ilan kayo. Diba? Why not? Ako ang inyong Jed Setter na si Jed together with our Eat Girl Isha. And our master storyteller na si Mike Kwento ako. Hello sa inyo. Yes. At Sawadee ka. kasi galing ka ng Thailand. Galing ka naman Thailand dito. Galing mo Thailand dito. Kaya pala ano ka. Kaya ka nakaganyan. Guys, partida, hindi ba siya nakapag-Thailand yun Pero feel na. Prepared siya. Guys, wag na natin itago. Nagta-time travel po kami kasi nga nagpa-batch recording kami. Kasi may kwento ako. Para siya na yung maging jet setter. Para siya na talaga yun. Guys, kung mas maikli yung mga episodes namin in the coming weeks dahil yun sa pagbabatch recording namin, dahil si Mike Tan ay ang daming pupuntahan. Nag-prepare kami. So, intindihin nyo na lang. Kung may mentions pa kami ng Bini Coachella ngayon, alam nyo na kung bakit. Kasi same week pa nangyari to lahat. But At may anyway, heated rivalry pa rin kasi correct. Oo, totoo. Never Yun nga, ending. tama ang napakinggan ninyo sa intro. May mga natanggap na tayo na mga letter. Kaya tuloy ang office. Yes! Tuloy ang bagong series natin na tinatawag na Opiserye. Ito yung mga series of work-related or office-related or job-related rants, stories, sentiments ng ating mga ka-okras na adulting, millennials, and Gen Zs. Kasi syempre tayo ang bumubuo sa workforce. At syempre mga kahit lagpas millennials, pwede mag-send ng True. dito, ng letters. kahit sino. Kahit sino. So, pwede kayo mag-send. Bukas ang himpilan ng siligangsagabi@gmail.com anytime. Pwede kayo mag-send ng mga letters na tungkol sa inyong trabaho. Babasahin natin yan dito sa bago nating series sa Officeria. So, kung naging successful ang Kiligang, sana maging successful din to Officeria. Sana marami rin mag-send ng mga stories nila. Pero ngayon, Pero madami in fairness makakatatlong episodes na tayo dahil maraming sumagot sa ating Yay! letter. Calls for Yay, letter. yay, yay. So, go. Ito na. Sabihin maraming galit sa kumpanya. HR. Marami rin sa HR. Correct. Grabe. So ito na nga, yung iba share lang sila ng nila, buhay nila sa opisina. Yung iba naman mag-rant. Yung iba hihingi ng advice. While yung iba wala kang Ay, magagawa. saya yan. Magbibigay kami ng advice kahit ayaw. Pero ipapaalala lang natin na hindi tayo
HR. Hindi kami in Okay. any way HR. Hindi kami professional na consultants on workforce related stuff. Kami mga kapwa empleyado lang din na nakaranas Gusto lang- ng mga shared So lang namin experiences. maglabas ng opinion at chumika lang din sa inyo. Ano? Correct. Oo. So kung gusto niyo mapanood ang inyong story dito, mag-comment na kayo, Kinakabahan ako sa mag-email. mga entries nila. Ano ba to? Bakit? Wala lang. Kasi, Ay nako, may mga pasabog na entries Talaga? ngayon. Oo, hindi nyo Fudge, akalain. okay. Ang kakapal ng mukha nung umpisa na yung gigil natin. Pero bago yan, wag muna kayo mag-skip ng ads dito sa YouTube. Don't forget to subscribe kung nandito man kayo. Follow nyo kami sa Spotify, sa Patreon. Mag-subscribe kayo sa patreon.com/siligangsagabi para yung subscription nyo doon na 150 per month ay nahati para sa ating chosen organization for the month of April. Or May. May na to kasi pa-May na to. Okay. Anyway, Yes. simulan na natin ang ating chikahan. Ang episode natin ngayon ay pinamagatang ang Office Chismis at ang Narcissist. Office Serye Wow. Part 1. ito na yung title. Yes. Ito na rin yung title. Yun na yung title. So, Narcissist. dalawang magkaibang story to. Pero syempre, bibitinin namin kayo. Yung first story muna, i-share natin sa unang part ng episode. Okay? So, Okay. simulan natin yan. Ang mag-uumpisa ng story ay si Mike Kwento. Ako pala, Yes. Yes. Go Mike. May nag-send sa'yo ng fax ng letter. Fax ng letter. Asa na ba yung antipara ko? Tumatanda na. Go. Okay. Ang title nito ay Narcissist Office Mate. Yes. Okay. Nako, yung mga narcissist na yan, ha? Ano bang ibig sabihin ng narcissist? Narcissist, yan ay pamangkin ni Maring Narcisa. Mga fans ni Narcisa. Mga Yes. narcissist. Narcissist Correct. yan. Hindi ba nagtatrabaho sa ospital yan? Yung mga narcissist. 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 Yeah. Correct. Wait. Mga pro-nurses. Pro-nurses yan. Kasi yung mga feminists, females. Yes. So yung mga narcissists, pro-nurses. Meron na yung I party love list it. next election. Narcissist party list. Ang ganda. Go. Sabi niya, call me Maya na lang. Ayan. Okay, sorry, go time kami. Kaya nga Sa naka-go time Gcash. kami ngayon. Sorry guys. Pero we love Maya. We also love Yes, Maya. we love Maya rin naman. Go, why not? Call me Maya, Okay. 30 years old, from the US, and this is my work story. Okay. Yeah. Okay. Papadudot. Ito ang... Hindi ito papadudot. Mali, hindi pala. Yun Hindi eh. pala. Oo. Hindi pala yan. Original natin to. Hindi, pwede yung Stanley Chi. Di ba mga work Stanley related? Tsaka Chi. Laika. Oo, si Coach Laika. Oo, Coach Laika. mga workplace. Go. Sabi ni Maya, we have a narcissist colleague. Hirap na. Narcissist colleague. She's old. She can retire soon. But she's still working with us. Since she hasn't completed working here in the US for 10 years to avail her retirement money from the government. May ganun pala sa US, no? Parang may years before ka maka-avail. Anyway. At first, napakabait niya to everyone talaga as in. It's too good to be true. As a Scorpio, I can really sense a narcissist or a vibe that a person can give. Okay. True enough, ganun nga siya. She came before me dito sa company na pinagtatrabuhan ko ngayon. She would bring food every day, especially sa boss. That's why always in favor sa kanya. So lagi siyang dinadala ng food. So, Dinadala in favor sa kanya yung boss. pagkain. Pagkain. Sabi niya ng food. Pero baka i-define naman muna natin yung narcissist kasi baka may mga hindi nakakaalam ko ano yung narcissist. Kasi nga, tinanong ko si Mike, puro laro ang sagot nung Mike sa narcissist eh. Ayoko ng mga narcissist na ganyan. Ito, sabi ang narcissist, a person who has an excessive interest in or admiration of themselves. So, narcissists who think the world revolves around them, or narcissists preening themselves in front of the mirror. So parang kumbaga ang Mga bida sa vain. kwento ko ay ako. Hindi lang Like a vain na vain. hindi lang vain na aesthetic or visually, pero yung
palagay nila sila lang ang iniikutan ng daigdig. Ganyan. Yun ang narcissist. Okay. Go, Mike. Tuloy ang kwento. One time, may nakita kami na mali sa documents niya. Easy lang naman siya. I correct, but then... I-correct. Easy lang naman siya i-correct. I-correct. Oh, sorry. Easy lang naman siya i-correct. But then, ginawa niyang big deal. Okay. Okay. Iko-correct niya lang sana. Sinulat niya, big deal. Mali! Charot! Visit. Iko-correct lang niya. Tinalagay niya, big deal. Ginawa niyang big deal. Bobo pala. She would send us an email na hindi daw siya makapaniwala na may mali siya ganto ganyan. Ay. So in denial din si Ayan, retiree. ano kayo mga ganyan? Narcissist. Oo. Na may mali siya. Narcissist na that in denial ka pa. Go. Oo. We have the same job description pero she don't do the job. Ano kung yung ginagawa niya? She think shit, wala pa lang think yun. Nasaan ka na? Isang letter na yung binabasa natin pero iba yung sa'yo. She can just pick whatever task she wants. Like 2% lang ng workload namin. Sobrang liit nun ha. Oo. Diyos ko, ano yun? Nagsulat lang ng pangalan? Tsaka ng Oo. date? Ano to? I was trained to do all the processes sa department namin for 3 months and almost 5 years na siya dito. She don't even know yung ibang processes. Iba naming Okay. process. So parang sinasabi niya, ang tagal na niyang employee pero mas mabilis pa matuto yung mga bagong empleyado sa kanya on the processes. Oo. Okay. So, tsaka may ginagawa sila na hindi daw pala ginagawa ng Correct. retiree. One day, may other coworker asked by our supervisor na i-train siya sa isang process. So, she keeps on asking her politely every day like, "Hi po, pwede ka po ba today for training?" Okay. After how Okay. many days na tinatanong siya ng ka-work namin, she went to the manager and says, lagi siyang pinipilit, which is not naman. Okay. Kaya niya mag-train. She asked politely. Sabing gano'n. Okay. I even asked her once to, since one of us will be off for a week para may backup. Tama. She, Okay. she told me, di ko naman need yan at baka mag-retire na ako in 2 years. 2 years pa yun? Ang layo pa. Tagal pa. Grabe naman tong si teammate. Diyos ko naman. Sabi ni- titiisin namin ng 2 years? Sabi nung letter sender yung sabi niya, so 2 years pa kami walang mapapala sa kanya. Correct. Totoo Mga thoughts yan. niya. Diyos ko, nakakaloka. Tuloy, ito. Isha girl. So ito na nga. Then the manager told us na huwag na siya tanungin at i-train next time since they are close din like what the sabi niya. Then at the end of the day, sinundan niya yung ka-work namin sa parking lot. Okay. Oh my God, ano to? Kinonfront niya. Okay. Lakas ng loob ah. So my other coworker asked her, "Is this work-related or personal?" Yes, ganun. Parang may drama. Office drama is real. Oh. She said it's personal, but then she keeps on telling na pinipilit siya i-train. So this is work-related then. For her, it's personal. Sabi niya ganun. Hoy, inote lang natin dun sa letter, all caps na yung nagsusulat. Sobrang ano na siya. Feeling ko rin gigil na siya Gigil here. na siya. Oo, eh. Oo, May correct. Naka-all caps siya sa... correct. So this is work-related then. For her, it's Totoo. personal na naka-all caps Yes, all lahat yun. caps. Totoo. Okay, tapos sabi niya, I also heard from others during her interview, she told them daw na, I can do this, I can do that, I can do overtime, mga ganyan. Dami naman niyang Overpromising. kiniklaim. Oh my Oo. gosh. Wala naman yung pruweba. Oh. ASC, ay sorry. Correct. Pero nung natanggap na ayaw na niya gawin mga dapat niyang gawin, kami lang lagi ang nag-overtime. Sinasalo siya. Okay. Tapos, pag andito siya sa room and I'm working on my computer, may kipag-group call siya sa mga amiga niya as in ang lakas ng boses. Oh my Hindi God. kami makafocus sa mga document reviews.
Oh my God. Ba't siya nagpa-personal time during working hours? Anyway. Correct. Pero pag pumasok na yung team lead namin, biglang tatahimik. Dapat ma-video yan. Joke lang. Diba? She took 3 months off sa work namin. She Wow, left 3 everything months. to us. Hala, Okay. iniwan. Well, wala naman siya halos ginagawa eh. So, baka Correct. Baka walang hindi niyo difference. mapansin naman. Oo, hindi niyo mapansin na wala siya. Oo. Okay, eto. Mental health breakdown. Pero, she called the manager, FaceTime sila, nasa ibang bansa daw siya. Taray. Ha? Pwede pala yun? Or Eh, sa kasi ibang nga- bansa siya Taga-US sila eh. Taga-US, di ba? Tapos, sila, feeling ko nga, dahil chokaran niya yung, Manager. yung manager, dead ma lang din yung manager. Okay. Okay, ito. She came back for another 5 months. Then guess what? She took another 2 months off again. Wow, generous ang company. Sana kung 2 days lang, pero 2 Hindi ba months? naubos yung hindi, Ang feeling dami ko yung kasi, di ba leaves. matagal na siya dun sa company. So baka marami Pero siyang accumulated leaves. Pero papayagan na sunod-sunod gamitin. Kaya nga, true. Diba? Di man lang every week man lang or ano. Anyway. Ang sa amin lang, bakit di na lang mag-retire so we can get a reliable teammate to replace her? Totoo. Oo nga, Totoo tama. naman. Efficient pa. Naawa lang ako sa team namin. Lahat masipag, as in team player. Lahat. Tapos may isang kung ano lang gusto niyang gawin, yun lang. So yun yung isa niyang teammate. Tapos ito all caps na naman siya. Ayaw niya matrain, ayaw makatanggap ng kamalian, ayaw na nakokorek siya, masyadong sensitive, ginagawang big deal lahat. Diyos ko po. Minsan may mga ganyan din talagang. Gigil Correct. na siya eh. Ano Gigil eh. na siya. Sorry sa pag-vent out ko, mga ka-okra. Oh, it's Okay okay. lang. Yeah. Love Kaya you namin ito all. ginawang episode para sa Correct. Yeah, love you all. Kayo na lang nagpapasaya sa akin sa work. Listening while Aww. working. Gcash mo naman oh. Gcash mo naman. Bye. Sorry. Tama pala yung QR What code if nakikinig, namin. what if nakikinig din ng podcast yung team, yung office rate niya? Alam mo, hindi natin alam, no? Kasi hindi natin, taga-US siya, hindi natin alam yung work ba nila ay mga Pinoy ba sila doon? Or ito bang bida dito o yung kontrabida, if I may say, ay ano ba? Siya ba ay Pinoy Ibang or siya ba lahi. ay US? O Amerikano ba siya or whatever? Kasi Feeling ko- pwedeng mixed eh, di ba? Feeling ko US kasi yung tanong niya, is this work-related or personal? So, Oo. ni-English niya eh. I Ini-English wonder. niya. Totoo. Kayo guys, meron ba? Kasi feeling ko dun sa pagkabasa natin, feeling ko may power struggle. Kasi nga, one, nakikisip-sip siya dun sa manager. So, siya ng power ng manager. At pangalawa, feeling ko kasi mas matanda siya kaysa dun sa iba. Oo eh. Diba? So, feeling ko feeling Tenured itong, na. ni-retiree na tenured, feeling niya, hindi mo ko pwede i-boss around kasi mas matanda ako sa'yo. Feeling ko parang boomer mentality. Hindi sa lahat ng boomer, pero may ganong sensitivities and vibes, sensibilities. Yung mga boomers, diba? Na parang, you cannot boss me around kasi mas matanda ako sa'yo. I think, try niya sa Tulfo. Kasi, joke lang. Ano na to? Todohan Ano na to? ito. Todohan. Usually, pag ganyan, maganda sana i-raise mo yung concern sa immediate head mo. Pero in this case, yung immediate head din parang medyo Close. kumakampi din dun sa may problemang Pangalan yung teammate. retiree. Kay kay tenured. retiree. Oo. Na sobrang dami mag-leave. Oh my gosh. Totoo. I wonder also, baka mayroong internal agreement sila nung boss niya na, sige, sabihin mo na lang naka-mental health break ka, ganyan. Pero Oo. ubusin mo na yung leaves mo. Baka ganon. Mahirap yun ah. Because baka ayaw niyang mapahiya siya or like, I don't know. Pinoprotektahan rin niya yung isang employee. Yes. Ganon. Kasi parang, unfair nun na boss. Hayaan niya yung isa niyang tao na mag-leave na ganong katagal. Kasi nga wala namang ambag. So kahit wala na matagal. Pero, yes, pero bayad siya. I don't true know. naman din. Hindi ko alam ang sistema nila sa work. Pero koko sa kanya, since hindi rin niya ma-raise yung concern niya sa immediate superior, sa HR siya lumapit. Tapos Yeah. ngayon, kailangan may pagbasihan yung
yung mga sinusumbong nyo. Kasi hindi pwedeng sinabi Correct. namin ganito, sinabi ganito. Dapat may basis na Oo. parang, or may proof kayo na, ito yung dates na wala siya, ito yung mga work na Yes. sumabit nung wala siya, etc. etc. Parang ganun. One tip kasi sa corporate galawan, dapat naka-black and white lahat, di ba? Dapat Cover may your ass resibo. with emails. Correct. Oo, Receipt. hindi pwedeng Oo. wala. Ikaw, Mike, ano ang advice mo sa kanya? Ako yung best practices, dapat ina-adapt niya yun. Kunyari, Alin? di ba, nagbibigay ng food yon si retiree. Bigyan na rin niya ng food yung manager niya. Huwag siyang magpapatalo. Oo, palakasan. Totoo Bigyan mo yan. ng panibagong pagkain yung manager nyo. Mas Ipakita sarapan mo yung sayo. Oo. Oo, ipakita mo na kung anong ginagawa niya, kaya mo din gawin. Totoo yan. Hindi ka magpapatalo, Pag wala no? siyang ginagawa, tsikahin mo din siya. Anong ginagawa mo? Jomoin ka sa kanya. Wala kayong gagawin. Totoo. Kasi hindi pwedeng siya lang. Dapat lahat kayo pantay-pantay. Dapat, walang nanlalamang. Oo. Di ba, alam mo naman pinagalitan kayo, pag pinagalitan kayo ng manager, bakit lang ginagawa? Sino ba bakit siya? Correct. Oo. Mas madali ngayon Siya. Totoo Oo. yan. Kasi, go Mike, sorry. di ba, mas skilled kayo, mas marami kayo alam kaysa sa kanya. Correct. At least kapag ka nagkabukuhan, pag performance na ang basehan, mas magaling pa din kayo. Tama. Siya Kasi yung may may resibo kayo. Siya wala siya mapapakita. Oo. Kasi nga puro chika. Ang mapapakita niya lang mga resibo ng food na binili niya para sa manager niya. Tapos kunyari, Diba? nag-leave siya ng 2 buwan. Mag-leave ka din ng 2 buwan. Correct. Oo. Gantihan mo siya. Hindi, ang Para siya masaklap rin na doon, sumalo. Oo. baka hindi niya saluhin kasi hindi nga niya alam paano ibang process. Walang choice. That's the point. So pag Oo. hindi niya alam i-perform, doon na siya malalagot. Correct. Yun yung Diba? proving the point na parang, sino gagawa? Dapat siya kasi siya yung nandun, di ba? Kung Kasi hindi niya nung magagawa, umalis ka, kami gumawa ng work mo, di ba? Correct. Alam mo, ang ganda Ngayon naman ka pa meron. Mike. Rooted Bakit parang in parang Rooted in experience. Based Oh on my personal God. experience. Hindi niya talaga Gusto niyo ng payo, di ba? Ito, payo talaga to. Tsaka sabi nga namin, di ba, hindi naman siya nagsabi na, may ipapayo niya, pero wala kayong magagawa. Binigyan namin siya ng unsolicited advice dahil show namin. So kung ayaw na nagbibigay ng unsolicited advice, go, wag kayo dito. Charing. Di ba? Yan na. Maya, para sa iyo lahat yung mga payo namin. For me, yung payo ni Mike yung pinasundin mo. Huwag ka magpapatalo. Kabugin mo yan siya. Ganun lang yun. Totoo. Kung tamad siya, tamarin ka na rin para fair. Oo. Para lumubog na lang sabihin yung mo na- kumpanya. Oo. Kaysa magsabi ka na, ayoko ng ganyan siya. Ayoko ng ganyan. Gumagana. I-jomoin ka sa kanya. Jomoin. If you can't beat them, join them. Yun Yeah. Ang ganda. Sobrang ganda ng payo nating tatlo, guys. Ayan na. Yan ang first story ng ating office series. Okay? So sa Okay. pagbabalik ng Siligang sa Gabi na podcast, pag-uusapan naman natin ang office chismis. Ay, ang yeah. biktima ng I love office. it. Oo. Biktima ng office chismis sa pagbabalik yan ng Siligang sa Gabi the podcast. Hi, I'm Mary Joyce from Valenzuela. And I'm CJ from Taytay Rizal. And we love Siligang sa Gabi, the podcast. Aba, hindi pa rin umuwi Magsama pa rin daw. Break time muna sa office problemas and rants. Time for our members. Shout it out. May hampas talaga. May hampas. Hello sa lahat ng ating Patreon members sa patreon.com/Siligang sa Gabi. Hi sa inyo, Abby K, CS, Sinang Carla, Corinthia, Janray, JC, Jean, J, Joanne, Joseph, Lesboom, Mother Lai, Mads, Michelle D, Mosh, Norly, Phoebe M, Sheena, Vida Margaret, 8, Audrey, Nurse Brent, Belle, Shane, Bia, Kali Traveler, Cecil, at kay Che. Hi guys! Hi, guys! And hello din sa inyo, Chino, Christian J, Zarina, Dar, Dave, Donna, Franklin, Gino, Gly, Hazel, Ian, Insect Bites, Isles, Jenny from the block, Jennifer, Jermaine, Manzo, Jonathan, JP, Cassandra, Kat, Kims, Cristel, Lemon, Layer UG, Maida, Chloe, Mama Batong Bakal ni Rio, Manags, Mary Neil, and Marlene Faye. Hi guys! Hi!
Hello din kay Maui, Mia P, Milin, Moon Pie, Nix, Nat, Hannah Nurse, Camille, Oat, Chalate, Patch Potatoes, Pepe, Primrose, Priest, Tara Rams, Ren, RJ Rivera, Shaula Shane, Sheila Calzada, Shizu, Zaitel Vernis, at kay Welmer. Hi sa inyong lahat. At special greeting, shout out sa lahat naman nasa opisina ngayon, lahat na nagtatrabaho, lahat na papunta sa work. Hello sa inyo. Dedicated sa inyo ang episode na ito. Okay? Maraming salamat sa pag-tune in. At salamat din sa ating mga members on Patreon dahil sa inyo meron tayong natutulungan na chosen organization for the month of May na hindi ko pa na-input pala sa talking points natin kung sino sila, pero nakapili na kami. I-announce namin soon. Okay? So abangan nyo lang yan sa mga susunod na episodes ng Siligang sa Gabi. At syempre, mag-member na kayo para makuha nyo rin ang uncut at extended version ng episodes na ito. Yes, kasi sinasama na natin yung minutes prior mag-record. Kaya mag-ingat kayo sa mga totoo ba? Oh my God! Ano ba yan? Wala ba lang? Oh my God! Kaya nga sabi ko sa'yo, mag-record agad kasi lahat kina-capture na natin. Kaya mag-ingat sa mga sinasabi sa mga office mate. Charing. So, yeah. So, mapapanood yan ng mga Patreon members natin sa patreon.com/siligangsagabi. Kaya magka-Okra Pro or Pro Max membership na kayo. 150 lang yan per month. May annual membership tayo na may 5% discount kung gusto niyo mas long-term bayaran. So, go na yan. Mag-member na kayo ngayon din. Ngayon naman dadako tayo sa ating favorite. Ito i-shout out sa gabi. Pam, pam, param. Saktong-sakto tong shoutout natin dahil nasa office din siya nakikinig sa ating podcast. Ito ay comment from Patreon na nanggaling kay Mads. Hi, Mads! I think this is yung isang episode na nagpapaypay ako. Kasi ito yung comment niya. Sabi niya, grabe, nung sinabi ni Mike na nagpapaypay na si Isha, may misa, like for a millisecond, I forgot na nasa work ako. Ang lakas ng tawa ko. Nagulat ang mga katrabaho ko, sabi ni Mads. Kasi nga. Imagine siguro niya agad na. Diyan tayo nag-start nung nag-i-insert na tayo ng mga memes Oo nga, Jet. Ang dami nga natutuwa doon. Oo, kaya yun yung si Jet nag-edit noon. Visually, iba yung effect ng panoorin sa YouTube. Sa mga nakikinig sa Spotify, panoorin sa YouTube. Natatawa talaga kay Prado. Oo, kasi iba rin yung dami ng time ko lately. Kaya pag namala yung mga ganong edit, ibig sabihin busy na ako ulit. Which alam mo, na-realize ko isang araw, ilang Mondays pala tayong walang Siligang Express kasi akala ko yung mga nakabangko, tumutuloy pa. Hindi na pala, naubos na pala yung nabangko ko. Sabi ko, bakit wala yung Siligang Express? Naubos pala. Kaya lately lang ulit ako nag-upload. Sorry guys. Okay. Oo, pero yan, it's back. So go, pakinggan nyo na ulit yung mga yung sa mga hindi nakakaalam, yung Siligang Express, mga edit downs yun ng mga old episodes namin. Kasi may mga highlights yung, pa rin, relevant pa rin, nakakatawa pa rin. So nilalagay namin siya as short episodes. Kasi yung mga morning commute, yan, gustong-gusto nila yung mga ikli lang, yung within the break lang ng office, ganyan. So, kaya naggawa kami ng mga short episodes na ganyan. Pero yun, anyway, go, Isha. Ayun, yun yung kay Mads. And then may isa pang nag-comment about that episode, si Last Boom. Yes. Sabi niya, akala ko, minumulto ako dito. Tingin ako ng tingin sa aircon. Nagbibip, pero di naman umaandar. Si Isha pala at ang kanyang mahiwagang aircon. Kasi naman tinitest yung aircon niya nung ilang beses. Tapos hindi ko hinihinaan yung ultimo yung pagpapaypay niya, nilaksan ko palalo yung levels nun para marinig niya mga ka-okra kung gano'n ka lang kasi langit-ngit ng pay mo. Pero ngayon, look at her. Nilalamig na siya ngayon. Yes, correct. But anyway, thank you so much. Queen Yasmin's gone. Naging si Ate Gay ka dun sa second. Di mo nakita, Mike? Mali! Hindi ko na Ate Gay. Naging ka na, ibang nilalang ka. But anyway, thanks sa lahat naman nagko-comment. We appreciate your comments, guys. It keeps us going. So go, mag-comment pa kayo wherever you are. Hindi man kami nakakasagot right away, pero ina-assure namin kayo, you guys are seen, okay? So nakikita namin yung mga comments niyo. So go, mag-comment na kayo wherever you are. Spotify man yan, YouTube, or Patreon, okay? At babasahin natin lahat yan dito sa i-shoutout sa gabi. Ngayon naman, magbabalik na tayo sa ating office serye. Ito na nga ang pangalawa nating kwento na tungkol naman sa mga biktima
ng chismis ng office chika. Okay? Maikli lang sige. to, pero mabigat at nanggigigil din siya. Oo. Itago natin siya sa pangalang The Buzz. The Buzz! Oo. The buzz. Kasi nga chika, mga chismis. Okay. ganyan. Hindi na niya inintrohan, diniretso na niya straight to the point. Sabi niya, Okay. kasi di ba sabi natin ba, may kwento kayo tungkol sa opisina, ganyan. Ito ang kwento niya. Di yung nagnanakaw pala at kumikickback yung mga katrabaho ko at dinedemolition job ako kasi akala nila nilagay ako sa pwesto para ma-whistleblow sila. Lol. Oh my God. Daming tawa. So may Diba? katiwalian sa kumpanya. May katiwali. Taga-DPWH. Charet! Ay! Tama! Nakakatawa Baka staff yan nila Diskaya. Oo, hindi Charot. kaya. Oo. Kasi syempre yung mga nag-send nga anonymous, di ba? Sabi natin, promise natin. Guys, kahit si Isha at si Mike, hindi nila kilala itong mga to. Ini-erase Wala ko yung nga mga pangalan, Wala, mga email, tinatanggal na wala. niya. Oo. Kwento lang talaga yung nilalagay ko. So ako lang nakakaalam ng mga identities nyo. So your secrets are safe with Kumikikback us. sa Yan. trabaho. Oo. Aba. At ang malala doon, yun nga, sinisiraan siya kasi akala hinire siya para huli. Ano, Cardo Mag-whistleblow. Dalisay pa siya. Gano'n siya ang pulis. Pangkalawakan. O, ito pa. Or yung kilala ko na humingi sa event supplier ng Louis Vuitton bag as a Oh my Christmas God. gift. At binigay naman ng supplier. Bawal yun. Bawal yun, di ba? Yeah. Alam mo, kahit sa mga advertising agency, di ba, sinasabi nila na bawal Oo, na silang bawal. tumanggap ng mga Bawal gift from the talaga. networks, ganyan. Kasi nga, parang nagkakaroon ng bias na, ay, kahit sabihin nila na, wala kaming bias, sa isip ng buyer, ng media buyer, ay, binibigyan ako nito tuwing Christmas, sige, bibigyan ko kayo ng placement. Correct. Hindi mo maiiwasan yun. Kasi totoo yun. Yeah. Kaya might as well ipagbawal na lang. Alam ko, Unilever, P&G, bawal. Yung mga ganyan, di ba? Bawal talaga Starco, Mediacom, bawal yung mga ganyan sa kanila. So, tapos feeling ko in-adapt na rin ng ibang agencies. Kasi dati talamak yan yung tsaka may ano rin, di ba? Bawal sila manalo sa trade event. Hindi sila sasali sa mga Oo, yung mga raffle. Di ba? prize. Mga pakotse, pa-trip sa ibang bansa. Kasi nga, again, pwede mag-create ng bias. Seriously though, sa mga pinagdaanan ko that made me question reality, my value, and identity, I held on to the belief na hindi masakit yung mga kumakalat na chismis about me kasi hindi naman totoo, pero masakit pa rin pala. Ay. Syempre, kasi di naman totoo yun eh. Kahit sabihin mo hindi Oo. totoo, nakaka-affect yun sa how people Actually, see you. Oo, feeling ko, ang hindi masakit yung chismis. Ang masakit ay yung bakit ikaw yung pinagchichismisan. Feeling ko yun, di ba? Kasi, Parang pinagtutulungan ka. Correct, ayun, yun yung term. Pinagtutulungan ka. Bakit ikaw, di ba? Sabi niya, iniisip ko, I built my good reputation on hard work and consistency. Tapos masisira lang ng chismis. At napaisip ako kung tama ba yung desisyon ko na tumahimik at umalis dahil mas lalong di ko na ipagtanggol ang sarili ko dahil wala na ako doon. Umalis na siya. Umalis na siya, nag-resign siya. So, feeling ko in the middle of it all, baka hindi na niya kinaya, tapos nag-resign siya, baka ganun. Kasi sabi niya, hindi na niya na ipagtanggol so dapat within, pa siya, di ba? Pero ito, Easter themed, kasi nga, nagtawag tayo ng letters during Holy Week yun, di ba? Holy Week. Yeah. Sabi niya, si Jesus nga, binitray ng pinakamalalapit niyang kaibigan, pero nakapagpatawad, di ba? And matapos ang lahat ng pagdurusa niya na umabot sa karumal-dumal na kamatayan, bumangon not for himself but for us. If I'm that valuable, worthy of that sacrifice, hindi ba ako titindig din? Bangon. Bangon every f***ing day. Happy Easter. Yun ang sulat sa atin. Hindi mo kaya ang sulat niya sa atin. So thank you so much, The Buzz, for sending your story to us and your experiences. Alam mo, medyo kasi parang nagtatrabaho ka lang naman pero people are making it personal na naapektuhan na pati yung livelihood mo sa halip na kumikita ka ng pera. Di ba? Sa halip na nabibuild mo yung career mo, nasira dahil sa walang kwentang chismis sa opisina. Di ba? Kayo guys, naging biktima na ba kayo ng office chika? Na alam nyo na sandali, so far wala. yung nahuli mo na, pinagchichismisan nyo ako, gano'n. So far wala. Totoo? Never? Ikaw, Mike? Ano yun? Ang dami ni message kasi.
Ba yan? Focus tayo, nag-ano tayo, record tayo. Pag-chismisan nga natin siya, Isha. Kasi hindi sige. siya Ako pinagchismisan. Oo, na nalaman mo, na huli mo. Na pinag-uusapan ka pala. Oo. Normal sa akin, hindi naman ako nagugulat na. Ay, Na pinagchismisan ka? Ganun ako Talaga? kasi I don't Sikat ka kasi. Yes. Oo nga eh. I don't mind. Or hindi, di ba lagi yung pinag-uusapan? Hindi, di ba yung pinag-uusapan yung laging wala? Ha? So lagi ka wala? Di ba yung lagi sa mga circle? Pag-uusapan niyo kung sino yung laging absent, laging wala sa area. Oy, lagi. Di ba? Lagi ako, di nga ako makatanggi Ano? sa mga imbitasyon ni. Lagi nga ako ma-attend. Kaya pag may nga. mga lakad tayo. So maraming imbitasyon, so maraming chances na wala ka dun sa ibang lugar. Kaya ko yung pag-usapan. Ang hirap. Anong sagot? Anong isang sagot? Di ba? Di Ako ko- kasi parang di ko nabiktima na ako. Nabiktima na talaga? ako ng office. Oh, parang share ko na dito yung dati. Yung sinabihan ako ng boss ko na, hoy, magre-resign ka na ba? Sinabihan akong ganun. Tapos like, saan galing yan? Tapos sabi, may nagsabi daw sa kanya na magre-resign daw ako kasi nagpa-print daw ako ng resume kay Isha. Ay, okay. Nalala ko na. Buti ba siya alam niya nagpa-print ng resume? Ako hindi ko alam na nagpa-print ako ng resume. Ganon. Pero ang nalala pinaprint ko ko na. kay Isha ay calling card. Business cards. Kasi naubusan ako ng business cards. Papunta ako Singapore noon. Papunta ako sa isang trip, work trip, na networking. So, sabi ko, Isha, Sumama wala ako akong sa business iyo noon. Di ba sumama ako sa Hindi iyo pa sa yun. Singapore? Iba pa yun. Solo ko iba yung pa Singapore. yun. Oo, iba pa. Yung sa Singapore, Sa'yo natin, nun, no? theme Parang- park na yun eh. Sumasama lang ako kasi Oo, wala, sinabi lang niya biglaan, mag-Singapore. oo. Wala akong gagawin this week. Sama ako. Grabe. Ganon. Tapos parang sabi ko, Walang pera. Isha, paprint naman ako ng business cards kasi kailangan ko ng ganito. Tapos tinanong ako ni Isha, ilan, ganyan. So nag-send ako sa kanya ng Tapos yung totoong business card, ganyan. Tapos may mga, pinrint ko lang. pa nga siya na Winkings Master. Nilaro niya pa yung mga business card kung iba, Pokemon Master, mga ganon. Kasi using Pokemon Go dati. Okay. Tapos kumalat yung chismis at umabot sa boss ko na nagpa-print ako ng resume. Sabi ko talaga sa boss ko, una sa lahat, kung magpa-print ako ng resume, hindi dito. Hindi ko Hindi dito sa i-print. akin. Oo. Hindi sa'yo. Oo. Sa labas ko ipapaprint. Ang lapit ng National Bookstore, doon ako magpiprint. Ganon. At saka mag-email na lang ako ng kopya. Hindi ko kailangang i-print. Ganyan. Hindi para ipangahama ko yung sarili ko sa mga no. Damay pa ako. Kakaloka talaga. Okay, ito ang question. Tama ba ang desisyon niya na umalis? Or kung kayo ba to, you'll keep on defending yourself dun sa toxic environment na Medyo kinalalagyan mahirap niyo? yung sitwasyon niya. Kasi medyo political levels na may mga Oo, nakawan eh. at may mga kickbackan. Pag pera ng usapan, na yan, scary na lalo yan, di ba? Mahirap magpakabayani sa ganyan. Alam mo yung mental health mo, Oo. might as well, umalis ka na nga lang. Umalis na lang. Oo. So Oo. tama ang desisyon niya. Pero carry lang sa'yo na hindi mo na napagtanggol yung sarili mo, na Yeah. Wala Eh, kasi yung nagawa. mga ganong klaseng tao naman parang they don't care eh. totoo rin. Parang I Or don't think baka- naman may magandang circle of friends din yung mga yun kung ganun yung ugali nila. True. Baka they're too powerful. Baka Oo, madami no? pa yung pamilya Totoo mo. din. For us, tama ang desisyon mo na umalis na lang kasi Yeah. Oo. mas mahirap yung kalabanin mo pa sila tas magsasuffer yung sarili mong mental health. Sa diba? panahon So, ngayon, choose your battles. Mamamatay ka Totoo. ng sa stress dyan. Tomorrow Tama is na. never promised. Diba? Correct. We stress too Correct. much for a life that could end anytime. So yan ang ating second letter for this episode. Abangan nyo next time. Meron tayong letter about sa Pagoda family. Sa Pagoda family. Pagoda? I'm excited. Yeah, Okay. sa Pagoda family. At yung isa pa nating letter sa officery ay tungkol naman sa Saan? sagot sa kiligang na pinasok Okay. niya sa officery kasi related yung dalawang Sa kwento. work. Oh my God. Baka may Yes. nakarelasyon siya sa work. So may mga ganon. Abangan May niyo yung mga mga ganon. ganyang kwento natin sa next officery episode. Kung kailan yan,
malalaman nyo kung i-follow nyo kami. So, go. Next Mag-follow weekend, na guys. kayo. Next Ha, weekend. hindi Sunod pa, yung recording hindi namin. Sunod recording namin. Ma-share ko lang yung ginawang calendar namin ni Jen. Grabe ka talaga. Grabe. Dinaglag mo na talaga ako. Magre-resign na. Ha? Magre-resign. Ganon. At least ikaw nag-awol. Correct. 2 weeks notice, di ba? Yes. Ganun dapat. But 2 anyway, months? 2 months. 2 months notice. Ang saya na iba makwentuhan sa uncut version. I cannot na episode na ito. unhear. Kung saan na awkward bigla si Isha kay Mike. Walang iya ka, Jen. Kaya pinag-uusapan Pinawisan namin ako. documentary. Documentary yung pinag-uusapan namin. Hindi ko alam bakit awkward silang dalawa. Abangan niyo yan. Panoorin niyo ang uncut version sa patreon.com/siligang sa gabi. Magka-Okra Pro Max or Pro Max membership na kayo. $150 per month or annual membership discounted by 5% para makatipid kayo ng slight. So go na. Yes. Patreon.com/siligang sa gabi. If you like this episode, mag-comment kayo below. Let us know. Mag-DM kayo. Share nyo ang app na ito. Itag nyo kami on all socials at Siligang sa Gabi. At mag-email na rin kayo ng mga kwentong opisina ninyo kung na-enjoy nyo ang episode ito sa siligangsagabi@gmail.com. At syempre sa mga friends din, mag-email na rin kayo ng mga proposals at mga ideas for collaboration sa siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGANG@gmail.com. Bago pa mapunta sa kung saan-saan episode na ito, you have reached the end of episode 290! Thank you so much for listening and we will talk to you again next week sa pinabagong episode ng Siligang sa Gabi, The Podcast. The Podcast. Bye, guys! Donate tayo, donate. Mali.